Kung hinuhugasan mo ang gulay mo bago mo lutuin, naku, baka wala ng sustansya yan pagka kinain mo. Hindi kayo? Pag-usapan natin yan. Kapag kumakain tayo ng gulay, marami sa atin feeling super healthy na. Pero alam nyo ba na kahit na araw-araw kayong kumain ng gulay, kung mali naman ang preparasyon at pagluluto ninyo nito, parang kumakain na lang din kayo ng hibla na walang dalang sustansya. Tandaan, marami sa mga bitaminang nakukuha natin sa ating mga gulay ay mga water-soluble vitamins. Tulad na lamang yan ng vitamin C at mga B-complex. Ibig sabihin, maaaring natutunaw sila sa tubig kapag hiniwa mo muna ang gulay at ibinabad mo ito sa tubig ng matagal. Again, ng matagal. Ulitin ko po, ng matagal. Yung mga water-soluble vitamins na ito ay po pwedeng sumasama po papalabas sa tubig. At kapag tinapon ninyo yung pinaghugasan, para ka na rin nagtapon ng vitamins. Sayang. Maawa. Pangalawa, sa pagluluto naman, kapag mahilig kayo sa mga overcook, nako, gusto ng iba, malatang-malata na yung sitaw o yung kangkong, o kaya naman halos madurog na yung kalabasa, yung vitamin C at B vitamins ay heat sensitive, mga kapatid. Kapag pinakuluan mo ng sobrang tagal ang gulay na mayroon yan, nasisira yung chemical structures ng vitamins at nababawasan greatly ang nutritional value. O di ba? Wala na kayong ginawang tama? Ko-correct natin yan. Una, sa paghuhugas po, hugasan muna ninyo ang buong gulay sa running water bago ninyo hiwain. Huwag pong ibabad sa tubig pagkatapos ninyong hiwain. Next, pagdating po sa pagluluto, para ma-preserve ang vitamins, mag-steam, blanch, mabilis ang stir-fry lamang. Huwag yung lutong-luto. Dapat ramdam pa rin po natin yung crunch o yung lutong ng gulay kapag kinagat ninyo. Yan ang totoong sarap ng gulay. Baka may mga magtanong, paano yung nilaga? Paano yung may sabaw? Kapag magtitinola kayo o kapag magninilaga o sinigang kayo, ang sikreto dyan ay ang ihulog ang gulay sa pinakahuling bahagi ng pagluluto. Tapos, patayin nyo agad yung apoy. Hayaan nyo na lamang po na yung residual heat ang magpalambot ng kaunti. At higit sa lahat, to capitalize the nutrients, higupin po ninyo ang sabaw. Dahil kung mayroon mang mga water-soluble vitamins na kumawala sa gulay dahil sa pagpapakulo ninyo, inaranian lamang yan sa sabaw na lumalangoy-langoy. Papasukin po ninyo sa katawan nyo yan. Sayang naman kung itatapon nyo na lamang yan, di ba? So, kung titingnan po ninyo, meron po maraan para makapitalize natin ang lahat ng sustansya na makukuha natin sa ating mga pagkain. Again, food is medicine. Gamitin po natin ng tama ang mga ito sa pang-araw-araw nating mga buhay. At ayun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan ng video na ito. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat.